Grabe na talaga ang bansang China. Ayon sa kanila, maaari na nating i-detain ang mga trespassers. Anong aksyon ng Pilipinas hinggil dito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Inaprubahan ng China ang mga bagong regulasyon na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na ikulong ng hanggang 60 days nang walang paglilitis sa mga dayuhang trespasser na tumatawid sa sinasabi nitong mga borders. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy sa Manila tungkol sa usapin, ngunit binigyan nito ang mga mamamahayag noong May 17 ng kopya ng 92 pages na dokumento sa wikang Chinese. Gumamit ang mamahayag ng online translator tool para basahin ang dokumentong naglalaman ng Provisions on Administrative Law Enforcement Procedures of Coast Guard Agencies, na nagsabing ito ay pinag-isipan at pinagtibay noong May 15 at magkakabisa sa June 15, 2024. Sa ilalim ng Chapter 14, na tumatalakay sa paghawak ng mga kasong administratibo na kinasasangkutan ng mga dayuhang partido, isang probisyon ang nagsasaad na ang mga dayuhang pinaghihinalaang lumalabag sa mga batas sa hangganan ng China ay maaaring makulong kung sila ay pinaghihinalaang ilegal na pumasok o lumabas sa teritoryo ng China. Ang parehong probisyon ay nagpapahiwatig na ang mga pinaghihinalaan na magdudulot ng panganib sa pambansang seguridad at mga interes, makakagambala sa kaayusan ng publiko o nakikibahagi sa iba pang mga ilegal na kriminal na aktibidad ay maaari ding makulong ng hanggang 30 days. Ang paglabas ng dokumentong ito ay kasabay ng isinagawang misyon ng sibilyan ng Pilipinas. Ito ang convoy ng mga fishing boat na inorganize ng Atin Ito o ang This Is Ours Coalition na tumulak mula sa Masinloc, Zambales Province para mamahagi ng gasolina at pagkain sa mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea at para igiit ang karapatan ng bansa sa mga katubigang ito na nasa 370 kilometers exclusive economic zone. Inangkin ng Beijing ang buong kontrol sa shoal, 230 kilometers sa kanluran ng Zambales simula noong 2012 at madalas na itinataboy ang mga mangingisdang Pilipino mula sa mga katubigan nito na tradisyonal na lugar ng pangingisda sa Pilipinas. Bilang tugon sa misyong sibilyan, nagbabala ang Chinese Foreign Ministry laban sa umano'y paglabag ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon ng teritoryo ng China. Dagdag pa dito, pangangalagaan ng China ang mga karapatan nito at magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang alinsunod sa batas. Ang pagpapalabas ng bagong panuntunan ng Chinese Coast Guard ay isang pananakot mula sa China upang pigilan ang mga aktibidad tulad ng mga inilunsad ng Atin Ito koalisyon. Ito ang sabi ni PCG Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea. Nag-alinlangan si Tariela sa kabigatan ng bagong regulasyon ng China dahil ito daw ay maaaring magpagulo sa internasyonal na komunidad dahil hindi lamang ito makakaapekto sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia na ang maritime claims ay nagsasapawan sa China. Ang iba pang umaangkin sa iba't ibang bahagi ng South China Sea ay ang Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. Hinimok din nina Franz Castro at Bayan Muna Chair Nery Colmenares ang Administrasyong Marcos na magsampa ng bagong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration at humingi ng suporta sa Association of Southeast Asian Nations para i-demilitarize ang lugar. Ang sagot ni Castro ukol dito ay wala nga daw karapatan ang China na magpataw ng naturang regulasyon. Kung may karapatan ang alinmang bansa na arestuhin ang mga dayuhan, ito ay ang Pilipinas lamang. Ang China pa nga daw ang lumalabag sa ating teritoryo. At ang China pa talaga ngayon ang may lakas ng loob na sabihin na huhulihin nila ang mga hindi Chino sa ating karagatan. Ang sagot naman dito ng ating Pangulong Marcos ay yung ganitong uri daw ng aksyon ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas. Habang ang Commander-in-Chief ay hindi nagbigay ng mga partikular na detalye kung paano tutugon ang Pilipinas kung sakaling makulong ng mga opisyal ng Chinese Coast Guard ang isang mangingisdang Pilipino. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang kanyang gobyerno ay gagawa ng anumang mga hakbang
upang palaging protektahan ang ating mga mamamayan.